Hi guys! Magandang buhay and welcome back sa aking channel, Jeline Official Vlogs. Ayan, bago nga pala tayo magpatuloy sa ating discussion for today, please don't forget to like and subscribe. At saka kung meron kayong katanungan sa aking tutorial for today, pwede kayong mag-leave comment dyan para ma-reply ko yung mga comment nyo. So by the way guys, galing nga pala ako sa Hong Kong Immigration today kasi nag-submit ako ng aking renewal contract. Ayan, another 2 years na naman guys, tumatanda na tayo dito sa Hong Kong. Ayan, bago nga pala ang lahat guys is kumuha ko ng form. Ayan, sa mga magre-renew sa same employer, bago mag 2 months or 3 months, ayan, kumuha na kayo nito guys ng form 1 seat. Ayan, bibigyan kayo doon sa loob ng ground floor. Pagpasok nyo doon sa Hong Kong Immigration, punta lang kayo doon sa counter. Ma'am, hingi ako ng renewal form paper. Yan, bibigyan kayo isang seat na ito guys. At saka sa mga magre-renew ng same employer, 2 or 3 months, mag-expire na yung visa nyo. Kung ang inyong employer is hindi active or ikaw na helper, yan, ikaw na lang magpaalala sa amo mo. At maganda yung minsan is may alam ka din, pwede ka mag-walk-in o drop-in kasi ang iba dito guys, pag may mga ganyaan, sa agency na lang pinaprocess. Basta bigay ka lang ng pera, pag yung amo mo is galante, pag yung amo mo is tama lang sapat lang ang sinasahod sa'yo, hindi naman sa pagkakuripot, maganda na yung may alam ka rin. So bago nga pala guys ang lahat, kanina galing ako sa Hong Kong Immigration, mamaya itutur ko kayo doon kung paano. So ito na yung loob niya guys, sa mga baguhan dyan na magre-renew sa amo. Ito yung loob niya. At bali may dalawang white paper. Yan, nakasit na ito guys. Isa sa amo at isa sa akin. Ayan. Pipil upan yan dyan guys, lahat ng mga, ayan, pipil upan yan. Lahat yan. Pipil upan mo dyan yung sa'yo at saka kay amo. Kung ang amo mo is masipag, siya na magpipill up lahat ng mga passport number mo. Nandiyan lahat guys. Babasahin nyo na lang yan. Ayan. Tapos daming pipirmahan. Ayan. So kanina nga pala guys, about dito sa employer, kasi ako umuwi ako na hindi pa na-expired ang aking visa. Meron pa akong 4 months. Pero that time, nag-exit ako sa Macau. So, meron akong bagong visa. Kaya ang tawag doon, exit visa. So, ngayon guys, kanina, doon sa loob ng immigration, sa my counter, merong missing na fill up si madam. Kung ilan yung alaga nyo, kung ilan ang alaga nyo, at saka yung ID is, Philippines? Wait lang, may tumatawag. Ayan, welcome back guys, may tumawag. Ayan, about dito guys sa taas, kasi yung madam ko, chinikan niya itong to take leave before commencement of the new contract. So, umuwi kasi ako, hindi pa ako nakapagparinyo, pero meron pa akong 4 months bago ma-expire ang aking visa. So, ngayon, ito yung chinika niya. So, pagdating doon, tinanong ako, when you will go back to Philippines again? Sabi ko, after 2 years. So, lahat ng mga nag-renew, so, ang ginawa ko dyan, chinik ko, pinachika niya, tapos piniramahan ko dito sa gilid, at kailangan meron kang ilalagay na manually agreed to defer leave for not more than 1 year. Maglalagay ka dito ng reason. So nilagay ko dyan, me and my employer is agree to take my vacation every 2 years. So okay na yun guys. Pati yung mga, kung ilang kayo sa loob ng bahay, yung ID ng amo mo, lahat yan guys, pipil upan yan dito sa form ng employer. Ayan, about sa form mo, wala namang bawal. Tapos yan guys, halimbawa napil upan na lahat yan no. Tapos meron naman tayong tinatawag na 4 seats, itong kulay blue. Ayan, isa sa immigration, isa sa consulate, isa sa iyo, isa sa amo. Pag ito ay nasubmit na lahat at magkakaroon dito ng verified for another 2 years. So, ayan guys, ang nakalagay dito, ayan, pipil upan lang lahat iyan. Ito guys, meron akong sample. Ito yung na-submit ko kanina na may mga naka-fill up na dito. Ayan, at kinuha lang yung isang copy niya kasi ang isa sa Philippine Consulate pag dumating na yung visa. So, ayan guys, lahat yan. May mga perma, may mga witness. Ayan. Kung ilan kayo sa loob ng bahay, gaya sa amin, 3 children and 3 adult. So, not include me, dapat 2 lang kasi yun yung kaninang nilagay doon. Pero kung ang amo nyo guys is marunong online lang, okay din. Pag dumating ang visa, punta ka na lang sa Philippine Consulate. Pero mas okay na yung minsan ikaw maglakad. So, yun na nga guys. Ang mga kailangan pala guys, halimbawa,
na-fill upan na ito lahat. Na-fill upan na lahat, may mga perma-perma na, pati yung reason niya. So, ang kailangan guys, magdala ka ng passport, Hong Kong ID. Yan guys, dalhin mo to ang Hong Kong ID, passport, at Xerox copy ng Hong Kong mo, front and back. Ganito guys. Ayan, dalhin, ipa-Xerox mo na doon kasi kukunin nila yan with your number and ID ng madam mo na may number at saka perma, at yung pinaka-last part ng visa mo na mag-i-expired kung kailan. Ito yung pinaka-last part kasi ito yung visa ko na umuwi ako ng Pinas, ito yung pinaka-last part niya. So ito yung kukunin nila guys. Gaya nito, ipapa-Xerox mo na rin. Kung meron kayong Xerox dyan sa loob ng bahay ng amo mo, ipa-Xerox mo na lang. Kung hindi, meron din doon sa loob ng immigration, $2 ang bayad. Makipila ka lang kasi kahit saan may pila talaga. So, yan lang guys. Tapos pag once na okay na lahat, so kanina na okay na lahat yung aking mga papers, chinik na lahat, at yun, ang sabi, you wait after 1 month. So, ayan guys, abangan natin ulit ang aking vlog para sa visa naman kung saan naman tayo pupunta. Kasi pag dumating yung visa, after 1 month, isisend dito kay amo, kay madam sa address nila, and then babayaran nila yun ng yung 220. Yan, babayaran nila yun guys pagkatapos. So, yan. 230 sila magbabayad yan. Tapos, pupunta na ako sa Philippine Consulate. So, ayan guys. That's for all. Sana may nakatulong sa inyo. Basta ganun lang guys. Kuha ka lang doon ng form sa mga magre-renew sa same employer ito guys. Kasi ako pang ilang renew na ito sa akin. Kaya, ganun lang guys. So, congratulations sa mga mag-renew yan, gaya ko. Pero about sa sahod, hindi ako nag-mention. Bahala na sila. Ayan guys, abangan nyo guys ang pagdumating ang visa at pupunta naman tayo sa Admiralty. So, yan, isi-share ko sa inyo kung paano ako doon pumunta sa Hong Kong Immigration sa kanilang bagong office sa Chung Kwan O, Exit B1. So, ito nga pala guys ang address niya. Ayan. At by the way guys, pag mag-send ka pala nito doon sa sa counter, maraming counter doon. Merong walk-in renewal contract, yun yung mga nag-online na kumuha ng slot, yun yung silang may mga number. Ang next noon, yun yung nag-drop-in ka, renewal contract, same employer drop-in, makipila ka lang doon kasi sa kabila, yun yung mga change employer for renewal contract, mag-change ka ng employer doon. So, madali lang guys, kung ang mga naka-fill up dito is okay na lahat, madali lang. Ayan, good luck kay Jillian. So, nakapag-submit na ako guys. Wait na lang ng 1 month na dumating ang aking visa. So, July 13, may expired na siya. So, another 2 years. So, ayan guys, thank you for watching. Tara at pupunta tayo doon ulit. Itutur ko kayo kung paano pumunta kasi 1 station lang galing ng Lohas Park. Sa mga malalayo dyan, good luck. Ayan, thank you guys for watching. So guys, andito na tayo sa Chung Kwan O. Ayan, mag-exit na tayo. Mag-exit na tayo guys. Ayan guys, exit B. So, mag-exit tayo dyan. Ayan, may pulis. May pulis. Exit B1 tayo. Ayan guys, so, exit B1. Ayan guys, tatawid tayo. Exit B1 and lakad tayo guys. Tonging Street. Ayan, lakad tayo. Wow, minute. Ayan. Bilisan natin kasi naka green light pa. So dito yan guys, kung makikita nyo, ayan no, yung building na yan no, ayan.
makikita nyo ang Mubo Xiaokai. Yan, ito yan guys. So, lalakad tayo. Tapos tatawid tayo dito ulit. Yan, tatawid tayo dyan. So, tawid na tayo guys. Yan, kung makikita nyo, may nakalagay dyan, no? Ayan. So, doon tayo. Yan, ito yung madadaanan dito guys sa mga hindi pa nakakaalam. Okay, still walking. Ayan guys. Papasok lang tayo dyan guys, Immigration Hong Kong. Yan, papasok tayo dyan, 4th floor. So ayan yun guys. Ayan guys, ito tayo doon sa taas. So, nasa 2nd floor pa lang tayo guys. Sana mabilis lang. Submit lang naman eh. Ayan. Yan ang labas. Nandito na tayo guys sa 4th floor. Ayan, 4th floor.